ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Okay. Ang tanong ko gapo, saan mababasa sa Biblia verbatim sama sa imong tema na may kaligtasan sa ang kapitulo bersikulo? Okay. Ambag may Hindi po ang sagot ko yan, pag verbatim yung hinahanap niya, walang verbatim. Kasi sa tema natin, malinaw naman na walang verbatim nakasaad doon. Di ba? Malinaw yun. Walang verbatim. So, walang verbatim na sinasabi sa tema. But in the essence, meron talaga. Binabasa ko nga mga sita sa Biblia. Next question, 50 Magtanong seconds. ka. Next question. Yung mahirap. sabi mo hindi talaga mababasa. Sabi saya pa hindi pagsabot ra. Okay, sunod na tanong. Ito tanong ko gapo. Sabi mo kanina Tito 1 versikulo 2. Nagsasabi ka ba ng totoo na mayroong essence dito o wala? Nagsasabi talaga ako ng totoo dahil unang-una binasa ko Biblia, Tito 1:2 na sinasabi ni San Pablo kay Tito to know more the truth about religion. Oh, ang relihiyon may katotohanan. Therefore, kay may katotohanan yung relihiyon, may ambag talaga sa kaligtasan. Oh, next question. Yung mahirap, tanong ka. Next question. May essence na ibig sabihin may mababasa na tulong. Ang tanong, mababasa ba talaga sa Tito 1 versikulo 2 na tulong? Kasi yun ang sabi mo eh. Ang ambag ay tulong or contribution sa English pa. Meron o wala? Okay. Kung verbatim, hindi nga mababasa. Hindi naman ito tupad at hindi naman ito aka para maghanap ng tulong. Time stop. Objection. Brother Negative, anong objection natin? Ang tanong ko po, kapatid, ay meron po ba yung mababasa tulong or contribution sa Tagalog? Contribution sa English. Meron po ba? Yan, Wala. Okay, Verbatim, wala. Okay, Pero proceed. sa essence, meron. Yan natin ang sinasabi dito. The truth about religion. Faith and to understand the truth about religion. So, ibig sabihin, ang religion may truth. Time. So, 7 may minutes talaga time. sa kaligtasan. O yung mahirap na tanong. 7 minutes time na. Okay. Ay, naku, kawawa. Okay, so dyan, time. Huwag na kayong mag-side comment ha. So ganito mga kapatid, dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So syempre, dako tayo sa ating first na presentation ng negative. So sa mga pumapasok dyan, please share yung ating part 2 ng debate natin ngayon. Again, ang topic ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang relihiyon ay may ambag sa kaligtasan ng tao. Affirmative natin si Brother Eugene, yung tinatanong kanina, at negative naman yung bibigyan ko ng 10 minutes. Brother Kistohanong Isog, your time start now, bro. So, magandang tanghali po sa ating lahat no mga kapatid, lalo na sa ating moderator at sa kaatbang nato ng sigapo, Bisaya manindako god. So, patuloy tayo mga kapatid, kahit Tagalog ito, pilitin natin ating sarili na ipahayag po ang ating aral na ito po ay tama kahit mahirapan tayo sa kalisod butang eh. So, sabi ng tema ni Gapo mga kapatid, patutunayan ko na may ambag sa kaligtasan ang relihiyon. At unang tanong ko sa kanya kapatid, saan mababasa? Ang sagot niya, wala akong mababasa. Verbatim. Kaya, paano niya patutunayan kung walang verbatim? Naku mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mangmang palato si Gapo eh. Mayroon bang mapatunayan kung walang letra por letra? Ano binabasa mo? Comics? Loko-loko talaga si Gapo. At sabi ni Gapo mga kaigsuunan, sinabi niya mababasa po sa Tito 1:2. Ang nakalagay doon mga kapatid, ang Diyos ay hindi sinungaling. Wala ang layo ng tema ni Gapo mga kapatid. Ang nakasabi doon sa Tito 1:2, ang Diyos ay hindi sinungaling. Bakit napunta siya sa reliyon? May reliyon ba ang Diyos? Loko-loko talaga to si Gapo mga kapatid. No? Kaya po mga kapatid, ang tagapagligtas po natin ay si Kristo lamang.
Si Kristo lang. No? Wala nang iba mga kapatid. Sabi dito po sa unang Timoteo 2:3 hanggang 5. Pakinggan mo itong talata ko gapo. Sabi dito, unang Timoteo 2:3-5. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Tagapagligtas. Walang relihiyon sinabi dito. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Hesukristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. So, napakalinaw mga kapatid na si Kristo lang ang tagapagligtas. Kung sinabing si Kristo lang, may iba pa ba? Wala. Dito tayo sa English mga kapatid. Sabi dito sa English, only Jesus can save people. Pag sinabing only, mayroon pa ba? Mayroon pa bang iba? Wala na. Kung sabihin ng jowa mo, gapo, ako lang ang mahalin mo, dapat siya lang ang mahalin mo. Kasi pag nalaman niya, kasi pag nalaman ng jowa mo, may minahal ka ng iba, nako, lagot ka gapo. Pati kaluluwa mo, hiwalayan niya. Kasi sabi dito, mga kapatid ang Diyos ay mapanibughuin. Bot pa sabot, siloso ba? No? Saan mababasa? Sa Deuteronomy 5, versikulo 9. Atong basahon mga kahigala, sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin. Pag sinabi ni Jesus, ako lang ang tagapagligtas, ako ang daan at ang katotohanan, no? Wala na talagang ibang daan. Nakunis po, pumasok pa kasi sa ibang daan kaya ayun, nasa kultong aral. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo mga kapatid dito sa ikalawang Timoteo 1:10. Sabi dito mga kapatid, nahayag na ito ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Sino daw? Si Hesukristo ang ating tagapagligtas. Ginapin niya ang kamatayan at ang liwanag ng buhay na walang kamatayan sa pamagitan ng Ebanghelyo. Yan si Kristo kapatid. Nahayag na ito ngayon na dumating si Kristo na ating tagapagligtas. Hindi Iglesia Katolika, Apostolika Romana gapo. Kaya umalis ka sa aral mo gapo kasi niloko ka ng mga demonyo na mga mini nga propeta gapo kasi sabi ng unang Timoteo 4:1 aral ng demonyo ang sinusunod mo. Sabi ng Biblia, only Jesus can save you. Pag sinabing only, meron pa bang iba? Wala. Saan mababasa gapo? Sa English Plain Bible at saka Expanded Version Bible. Nandiyan yan gapo. Sabi diyan, only Jesus can save people. Saan mababasa? Acts chapter 4 verse 12. Letra por letra gapo. Only Jesus can save people. Wala nang iba gapo. Kaya mag-aral ka gapo. At saka dito po mababasa mga kapatid sa Judas 1, versikulo 25. Sabi dito mga kapatid, isa lang ang Diyos na tagapagligtas natin. Sino? Si Hesukristo. Pag-iisa ka po, dalawa ba yan? Mayroon bang iisa na dalawa? Wala. Kaya mga kapatid, kailangan mag-aral muna ito si Gapo kasi ang aral ni Gapo wala sa Biblia Sabi ng Biblia, pag ang aral wala sa Biblia hindi katotohanan. Sabi po diyan sa Juan 17:17. Pag wala sa Biblia, hindi yan aral ng Diyos. Anong aral yan? Aral ng demonyo. Kasi sabi po sa Mateo, no? Ginawang doktrina ang doktrina ng kanilang mga namunuan. Nako, lagot si Gapo. Yung aral ni Gapo, doktrina pala ng tao, hindi ng Diyos. Basahin natin dito sa Judas 1:25 mga kapatid. Sabi dito sa
sa Judas 1:25 sa isang Diyos na ating tagapagligtas. Sino ba to? Sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon. Sabi ng Biblia po. Saan ka maniniwala? Sa dictionary? Ang Biblia lang may sabing katotohanan po. Walang kasinungalingan dito sa Biblia po. At sabi ng Biblia, iisang Diyos na ating tagapagligtas. Pag sinabing iisa, meron pa bang ambag? Meron pa bang relihiyon na makapagligtas? Wala. Walang ambag ang relihiyon po. Kasi po ang relihiyon, mga kapatid, sa Latin, sabi ni Gapo, religare or religio. Sa Lain pa. Onya, sa Greek, mga kahigala, triskia. Wala ko masipya ta. Triskia or sa sibahan is ecclesia. So, mga na mga kapatid, paano makapagligtas? Yung yung religare, kung ito na may meaning dito kapatid is worshiping by God. Paano ka maliligtas na mali ang pag-worship nyo eh. Hindi yan Diyos ang sinasamba nyo kapatid. Ang sinasamba nyo malinaw, ito'y larawan ng mga sabi nyo santos. Pero hindi yan santos kapatid. Objection, moderator. Objection na dito sa rules kapatid. Objection. Objection muna tayo. Unahin natin, Brother Gapo, anong objection natin? Wag na lang siyang lumilipat sa isyong revolto kasi ibang usapan na yan. Ang gusto ko lang, mag-focus lang siya sa topic namin, yun lang. Okay, counter objection doon bago ako hahatol. Okay, sabi ng Rose mo, kapatid, moderator, walang objection pag nasa stand. Tama ba yun? Or Hindi. yung aking Hindi, pwede mag-object doon lang sa final conclusion yung walang objection. However, ganito, Brother Gapo, kung meron siyang nababanggit na subtopic, nagta-time ako dyan ng at least 2 minutes pag nasa out of topic siya ha. However, kung nababanggit lang niya at bumabalik-balik pa din siya doon sa pinag-uusapan, pinapayagan ko pa yan. So, proceed ka lang, Brother Negative. Sige bro. Go ahead. Go. So, maraming salamat po kapatid na moderator. Patuloy po tayo mga kapatid. Kung ang Grego ng religion is triskia, ito po'y nagsasabi ng worshiping by God or ritual. Marami po kasing ibig sabihin ang salitang triskia or religion. Kaya po mga kapatid, kung makapagligtas po ang relihiyon, ay mali talagang aral ng inaaral ni Gapo. Kasi ang relihiyon po mga kapatid, ito po ay gawa ng mga tao o gawa ng simbahan o gawa ng relihiyon. Pag sinabing gawa, ang tanong mayroon ba yan mayroon ba yang sinasabi na yan ang turo ng Biblia na yan ay makapagligtas, ang aral, ang gawa, hindi. Kasi ang sabi ng Biblia po kapatid, Roma 11 versikulo 6, hindi makapagligtas sa iyo ang gawa kasi sa awa lang ng Diyos niligtas tayo, hindi sa gawa natin, hindi sa mabuting gawa natin. Kaya mga kapatid, hindi talaga makapagligtas o wala talagang ambag ang relihiyon sa ating kaligtasan. Kasi sinabi ni Jesus, ako lang ang daan at ang katotohanan. No? Pag sinabi, ako lang, meron pa bang iba? Wala. Kaya sabi ng Diyos sa Deuteronomy 5 versikulo 9, sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin. Patay siluso kayo ang Diyos nya musimba kaglain, mong doktrina mali, delikado na mo nang mag-aral ka ng mabuti para hindi ka mahiwalay sa aral ng Biblia. Time na po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagpapahayag ng ating negative. Brother Kristohanong isog ng born again. At dito tayo sa ating 7 minutes na unang pagtatanong ng ating affirmative sa negative. Brother Eugene ng Roman Catholic Church, your time start now. Okay, so ito yung unang tanong ko sa iyo, Mr. Butlay. Kasi tinututulan mo talaga, dinideny mo, you deny it, na yung relihiyon ay walang ambag sa kaligtasan ng tao. Ang simpleng tanong ko ay ganito, can you define what is the meaning of religion?
Okay, religion ga po is triskia or religare in Greek pero na ay worshiping by God or ritual o uban pa. Unsay sunod pangutana? Okay. Next question, binanggit mo sa meaning ng religion is worshiping God. Tama naman kasi sinasabi ng dictionary sa New Comprehensive International Dictionary English, tama naman na a system of faith and worship. Ang tanong ko, yung worship of God, yung pag-worship of God, wala ba yung ambag sa kaligtasan ng tao? Yes or no? Wala kung mali. Wala Ano? kung mali. Ang ibig sabihin dito po ito, pakinggan 20 seconds ha. Wala talagang ambag yung pag-worship mo sa Lord kung mali ang Moderator, objection. Objection, unahin talaga. Brother Gapo, ano yan? Hindi ko tinatanong bro kung hindi ko tinatanong sa kanyang moderator kung mali. Ang sabi niya sa kanyang meaning, worshiping God. Yung bang nabanggit sa meaning niyang worshiping God, may ambag ba yan sa kaligtasan ng tao yung term na worshiping God na binanggit niya? Mayroon na wala? Okay, so meron or wala yung pagpipilian dito. Brother Cristohanon, ready ka na bang mamili or mag-counter-object ka muna? Pakiulit lang po bro. Ayun ang counter ko bro. Pakiulit yung Okay. tanong niya. Naka-time stop Tanong ito, ko, Brother ganito. Eugene. Paulit. At tanong ko ay ganito, 'di ba naglatag siya ng meaning sa religion na to worship God. Yung sinasabi niyang to worship God na kanyang nilatag, may ambag ba yan sa kaligtasan ng tao? Yes or no? Yes or no? Wow, wala talagang ambag ang pag-worship nyo kasi hindi po yan tamang pag-worship objection bro. Hindi bro, Wait lang, ulitin ko yan, time stop muna. Bro, Eugene, isang objection lang at a time, bro. Kung meron sige, kang sige, concern, sige. pwede mong ulitin ang tanong mo, ha? Brother Sige, Cristohanon, proceed ka sa 20 seconds, reset ko ulit. Okay, thank you, moderator. So Isa wala lang po talaga. yung objection. Ang pag-worship nyo sa God ay mali eh. Kasi sabi ng 1:4 versikulo 23 hanggang 24, worship in spirit and in truth. Ano bang ginagawa nyo? Hindi yung espiritu sinasamba nyo, demon yung sinasamba nyo, gapo. Kaya mag-aral ka Next gapo. question. Sunod na tanong. Next Okay, question. next question. Ang binanggit niya kanina ay ang Diyos ba walang relihiyon ng Diyos, sabi niya kanina, sinulat ka yan, ano? Kung may mababasa ko sa Biblia na ang Diyos may relihiyon, naaaminin bang sinungaling ka? Sinong Diyos yan? Tanong. Time No, sa Biblia, sa Biblia. Time stop muna. Hindi nyo Wait lang. Yan, Wait lang mga kapatid, huwag kayong magbalikan, ha? Dito, Brother Cristohanon, huwag kang pabalik ng tanong, bro. Kasi ikaw yung dapat sumagot. Ngayon, dito naman kay Brother Eugene. Oo, tumawag ka ng moderator, bro, para hindi ko iniisip na nagtatanong ka pabalik, ha? Ganito, Brother Eugene, pakiulit mo na yung tanong, bro. Naka-time stop pa to. Ang Tapos tanong tingnan ko, natin. sinabi niya ang Diyos walang relihiyon. Kung may mababasa ko sa Biblia na ang Diyos may relihiyon, batay Ay. sa translation ng Saksing Jehovah, Bro. aaminin ba No, niyang no. sinungaling siya? Hindi ko pinapayagang maitanong yan, bro. Mag-next question ka. Nasa rules sige. natin yan. Okay, sige. Time resume. Ito. Babasahin ko na lang. Dosare 17:27. Kaya nagutos ang hari ng Asherah, pabalikin nyo ang isa sa mga saserdoting mula roon na ipinatapon ninyo at patirahin siya roon para turuan niya sila tungkol sa relihiyon ng Diyos sa lupain. Ang tanong ko, sino nagsasabi sa iyo ng totoo? Biblia o ikaw? Sagot. Yung binabasa mo, yan ang nagsasabi ng totoo. Pero, mali yung unawa mo, kapatid. Pag sinabing may relihiyon ang Diyos, 20 second ha, huwag kang maingay. Pag sinabing may relihiyon ang Diyos, gapo, ibig sabihin, doon tayo magpasakop at wala ka namang ebidensya na yung Next question, relihiyon ng 20 Diyos. seconds. Next question. Next question. Sabi dito, ang Diyos may relihiyon at sabi niya, walang relihiyon ng Diyos. Ngayon, sino nagsasabi? Yung Biblia o siya? Okay, ang Biblia o nagsasabi ako at ang Biblia. Ikaw lang ang hindi nagsasabi ng totoo eh kasi sinungaling ka eh. Mangmang ka kasi hindi mo napatunayan verbatim yung tema mo kaya mangmang ka, kapatid. Mag-aral ka sige. ng mabuti. Sige, hahabulin kita sa Next sinasabi mo. Pag wala sa Biblia, aral yan ng demonyo. Ngayon, sinong apostol na nangaral sa Biblia na ang relihiyon ay walang ambag sa kaligtasan? Verbatim. Kasi sabi mo, verbatim kanina, di ba? Saya ako magtanong sa'yo, sinong apostol na nangaral na ang relihiyon ay walang ambag sa kaligtasan ng tao? Sitas. Okay. Pag may natanong ako, talo ka. Pag may nagtanong. Pag may masagot pag may masagot ako, talo ka.
verbatim ha. Time stop na, time stop, bro. Wait lang, bro. Bro, wait lang, Walang bro. ambag. Wait lang, Eugene at Kristohanon. Again, bro, wag kayong mag-usap, bro. Ang gusto ko lang dito, yung tanong at sagot. Ngayon, Brother Eugene, nagtatanong siya, bro. Tapos ikaw, Kristohanon, meron kang sinasagot, bro. Kahit yung parang pa-challenge yun, pero iniisip ko kasi nasagot yun. Gusto ko lang hindi mag-react doon si Eugene. At proceed ka lang, bro Kristohanon, sa sagot mo, bro. Okay. Again, yung saan daw? Mababasa. Ito ang sagot ko. Si Lucas po, kapatid. Siya yung may sabi na makapagligtas ang Panginoong Hesukristo, hindi relihiyon. Pag sinabi, Objection. Time stop po na, time stop. Pasok tayo sa objection. Brother Hindi Eugene. ko sinasabi na, sinabi ba ni Lucas na si Kristo lang tagapagligtas? Ang sabi ko, sinong apostol na nangaral na ang relihiyon ay walang ambag sa kaligtasan? Sino? Okay, bro, meron ka bang counter-objection? Negative? wala po. Okay. Sagot lang ako. So, ganito, Brother Eugene. Sa akin, bro, napaka-importante lang yung sagot doon sa tanong mo na sino. At tinatanggap ko yun as a valid answer. Sabi niya si Lucas. However, Okay. doon sa wait lang, bro. However, doon sa explanation niya, either patama yan sa'yo or mali, tinatanggap ko yan as a valid answer pa din. So, Brother, negative, yung Lucas mo, 20 seconds ulit, bro. Proceed ka sa sagot mo, bro. Sabi po Okay. sa sulat ng Lucas, sa Acts chapter 4 verse 12, sinabi po diyan, only Jesus can save people. Pag sinabing only, makaligtas pa din ng relihiyon nimo, dili. Kay only gani Jesus, but pa sa budga po, only isa ba? Oh, sunod tanong. Next question. Okay. Ang tanong ko, ganito, ginamit mo ang Acts chapter 4 verse 12. May binanggit mo si San Lucas na sinasabi niya na relihiyon ay walang ambag sa kaligtasan ng tao. Meron o wala? Meron o wala? Meron pag-unawa, pero pag wala kang unawa, nako, lagot ka. Objection, moderator. Objection, moderator. Time stop muna, time stop. Okay. Objection, proceed, brother ko po. Hindi ko sinasabi na meron ba siya basta sa pag-uunawa. Ang tanong ko, may binanggit ba si San Lucas? Sabi niya meron. O saan binanggit si San Lucas? Okay. So, counter objection doon? Ito kanten moderator. Ang tanong niya, may sinasabi po ba doon sa San Lucas? Ang sagot ko, meron kasi ang tanong niya, mayroon pa. Hindi 'yun naman verbatim Okay. Okay, so ganito mga kapatid, again, ang question meron or wala. Ang napaka-importante sa akin yung talagang pag pinili niya, meron naman. Pero doon sa pagpapaliwanag, either nagsisinungaling siya or nagsasabi siya ng totoo, talagang tinatanggap ko yan. Brother Kristohanon, 20 seconds ulit, bro, sa sagot mo na meron. Proceed, bro. Salamat sa ating moderator, no? So, meron talaga pong mababasa diyan sa pag-unawa kasi sabi ni Gapo, Lucas 10:26, unawain mo. Pag wala kang unawa, naku, loko-loko ka. Sabi ng Roma 1:22, mangmang ka. Kaya, kapatid, mag-aral ka ng mabuti kasi sabi ng Next Biblia. Next question. Okay, next question. Moderator, ilang oras na ba? 2 minutes. Titira. 2 minutes. 2 minutes. Next question. Sabi ni Santiago, St. James, sabi niya, sa 1:27 na Santiago, what God the Father considered to be pure and genuine religion. Itong binanggit ni San Santiago na genuine religion, wala bang ambag ang genuine religion sa kaligtasan ng tao? Sagot, wala talaga kasi pag sinabing genuine, totoo yan, totoo pong genuine. Ibig sabihin po, hindi naman nagsasabi niya yung genuine ay makapagligtas. Sinabi lang dyan, genuine, ibig sabihin, totoo na relihiyon. Yan po kapatid, Next wag question. mong itanong, wala sa question. Biblia po. Okay, next question. Sinabi niya na ang Biblia lang ang nagsasabi ng katotohanan, the truth. Ngayon, itong sinasabi ni San Pablo sa unang sa Tito 1:1 na the religion, dito sabi niya, faith and to understand the truth about religion. Ang relihiyon may katotohanan. Tama si San Pablo o nagsinungaling si San Pablo? Okay, basahan, wait sa moderator no, pwede, basahan ako, Hindi, moderator. bro. 20 seconds talaga yan na sagot, bro. Either you are Contemporary, itong version na ginagamit ko, moderator. Okay Yan, na, okay na. Ganito, brother, i-on ko talaga itong time na ito. Pag hindi ka nakasagot, either you're ready or not, proceed to. Ate, ito bago na ko. 20 Okay. seconds, bro.
Okay, tama yan yung sulat ni Tito 1:1 kasi sabi dito ay ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan, wala namang sinasabi dito makapagligtas pananampalataya Next question. ng mga sinasabi Next dito. question. Okay, next. Ang religion dito ay may katotohanan. Ito bang religion na may katotohanan? Itong katotohanan, may ambag ba to sa kaligtasan ng tao? Wala. Wala pa rin kasi ang 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate mga kapatid. At dako tayo sa rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. At shoutout dito kay Nieves Francisco. Walang tugmang sagot si Butlay. Shoutout din kay Apple Telma Rosales. Pastor, talo ka sa tema. May ambag ang reliyon. Hindi sinabi ang reliyon ang nagliligtas. Iba yan. Ibang topic ka, Pastor. Siga po may verse about religion, ikaw wala. Shoutout din kay Jimwell Bungalos. Sabi niya, kawawa ang mga member nito. Umalis kayo dyan sa batang pastor nagtuturo ng mali. Shoutout din dito kay Innocente. Kung naapanis sa iyang tapad, iyang mama, gidukol na ning bata. Ibig sabihin, pag nasa tabi daw ng kanyang mama ay babatukan. Parang shoutout din kay Darling May, si Bunga. Nagsisinungaling si Butlay at mali pag-unawa. Shoutout din kay Jan Junior Luzano. Kaluoy ba nimo Darwin? Pagtuon sa oy pakaulaw raman ka. So kawawa daw si Darwin pag mag-aral ka at para wag kang mapahiya. Ayan. Or pinapahiya mo yung sarili mo. Ayan. Si Joven Rivera, saan kaya humuhugot ng kapal na mukha tong Butlay na to? Makademonyo, wagas, masyado kang literal sa side mo. Shoutout din kay Matt Prago Aldovino. Butlog talaga mag-isip tong si Butlay. Shoutout din kay Miguel Figardo. Galantawon jud nako iyang nawong sa video. Dili ko ganahan mag tisngi-tisngi. Mura na ka isa. And so hindi daw niya gusto na mag-smile yung ating negative. Shoutout din kay Beatrice ang yabang mo Butlay, sabi niya. Si Joven Rivera, demonyo raw ang sinasamba. Grabe itong Butlay na to. Shoutout din kay Saya Albutra, sagot mo. At ito kanina, hanap tayo ng bagong comment. Ayan. So mga kapatid, again, ang ating topic ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative ang reliyon ay may ambag sa kaligtasan ng tao. So dito tayo, rebuttal bro. Gapo ng Roman Catholic Church. Your time start now. 10 minutes. 10 minutes. Okay, so dito pa lang sa tanong ko, si Butlay ay hindi na niya kagad nasagot ng direktahan. Diretsuhan na tayo, prangka po. Yung ginagawa na lang niya, kasi ina-allowed ng moderator na yung terminong mangmang. Pero para sa akin, parang ibang usapan na yan. Itong si Butlay kasi, mahilig na lang siyang magmura. Kaya sinasabi na lang niyang mangmang. Kasi wala siyang ibang maisip eh. Diba? Kaya hindi ako pumapatol sa mga ganyang klaseng mga salita kasi professional tayo, mawawala yung pagka-professional natin. Be professional lang tayo. Kung ito siya, hindi niya alam kung ano yung good morals and right conduct, sa kanya na yan. Pero yung topic po namin ay yung religion ay may ambag sa kaligtasan ng tao. Ang sa kanya, wala po kasi hindi makapagligtas ng religion. Ang religion hindi makapagligtas ng tao. Ibang usapan yun eh. Hindi naman kami nag-topic na yung religion can save people. Wala ibang usapan yun, Butlay. Dapat focus ka sana sa topic natin that the religion have no contribution. Di ba yun yung papel mo? Walang contribution, walang ambag. Kasi yung pinapalitaw ko dito sa topic, may ambag talaga. Yung trabaho mo sana, palitawin mo na walang ambag. The religion have no contribution. Walang nangyari. Sabi niya, pag wala sa Biblia, aral demonyo. Sa Biblia ba, meron? O sabi niya, walang direktahang sagot, pero meron siyang binasang sitas. Acts chapter 4 verse 12, si Kristo lang ang tagapagligtas. Oh, wala naman tayong tutol dyan, sinasabi ni San Pablo, pero hindi naman natin topic na, hindi naman si San Lucas ang nagsabi nito. Si San Lucas lang ang sumulat, oy. Hindi si San Lucas ang nagsabi. Oh, isa pala yung mangmang, kumbaga ka nga. Di ba? Dapat magbasa ka ng Biblia, unawain mo.
Hindi si San Lucas na nagsabi, si San Lucas lang nagsulat. Si San Pablo nagsabi noon. Sinulat lang yun San Lucas kasi yung Acts of the Apostle is the continuation of the Gospel of St. Luke. O ngayon, ibabato ko sa iyo yung salitang mangmang, hindi ikaw. Dapat alam mo yan. May sinabi ba? Walang ambag? Wala. Walang sinabi doon. O, pinagbibintangan niya si San Lucas. May sabi daw. Una, hindi si San Lucas ang may sabi noon, si San Pablo. Sino author? Si San Lucas. Oh, 'di ba ang sabi sa Biblia, sa 10 Commandments, huwag kang magsasabi ng kasinungalingan. Sinungaling, huwag kang magbintang sa iyong kapwa. Si mismo, hindi ka manawa sa sarili mo. Si San Lucas mismo pinagbibintangan mo na siyang may sabi noon. Hoy, ito, meron ako Biblia. O ng Timoteo 4:8. The Stand-Up Bible, meron ka ba nito? Oh, ito, babasahin ko 'yan. Mahaba pa naman oras ko no. Unang Timoteo 4:8. 8:9. O yan no. As the saying goes, exercise is good for your body. Kaya mag-exercise ka na ha. O ito. But religion, ano daw? Religion helps you in every way. It's promised life now and forever. Ano daw sinasabi? Yung relihiyon ay makapag-promise ng buhay na walang hanggan, life and forever. Kaya ikaw, kapag sumasalang ka sa debat sa Tagalog, marunong daw siya magbasa ng Griego. Ngayon, marunong siyang magbasa ng Griego, pero hindi naman marunong magsalita ng Tagalog. Ano yan? Oy, dungkot na mag-aral ka. Yan o, klarong-klaro po sinasabi ni San Pablo, ang relihiyon makapag-promise po ng life and forever. May ambag talaga. The pure and genuine religion, may ambag ba? Sabi niya, wala. Genuine na nga, wala pang ambag. Ano ba yan? Oh, ito pa. Ito ono. Di ba? Sinabi, ang relihiyon may katotohanan. Ito bang katotohanan na nasa relihiyon? Wala bang ambag sa kaligtasan to? Sabi niya, wala. Katotohanan na nga, wala pang ambag sa kaligtasan. Ano ba yung klaseng pag-iisip na yan? Oy, nako naman oo. Dapat dito, lagay natin to sa utak. Mag-aral lang gusto, unawain ang Biblia. Sabi ni San Lucas 1:26 sa sulat niya. Si Kristo may sabi, ano ba ang sinabi sa kasulatan? Paano mo ito inunawa? O kailangan talagang pag-uunawa? Mali naman yung pag-uunawa mo doon sa 4:12 sa Acts of the Apostle. O di ba? Layo-layo. Kaya ikaw, kaya nga sinasabi ko sa kanina, di ba, sa chat, na para ka palang nagbigti nito sa tema. Pumirma ka. Nag-okay ka naman. Akala mo ba makapag-okay ka? Makalusot ka dito? Wala. Yung tanong mo sa akin kanina, utal na utal ka pa. Oh, wala na bang mahihirap na tanong yung bang... kasi bala po, negative ka, di ba? Gigibain mo talaga yung topic. Gigibain mo ako. O pagkatapos nito, magmamayabang na naman to. Ito, si Gapo. O yung term sa Bisayang, hagba daw. O gapang ako. Wala ka naman eh. O ito, sabi pa niya, talagang walang ambag ang relihiyon. Di ba? Saan sita sa Biblia yan? Kasi sabi niya, pag wala sa Biblia, walang mababasa, aral demonyo eh. Walang nababasa, verbatim. Di aral ng demonyo yun. Oh, tignan mo yung topic natin. Meron ba akong sinasabing verbatim? Wala. In essence, meron. Kaya nga, mag-isip ka. Ito, 27 ng unang hari. Pangalawang hari, 17:27. Mismo Biblia nagsabi na ang Diyos may relihiyon. Sinabi niya, walang relihiyon ng Diyos. At hindi pa naman ito Katolikong translation. Saksing Jehovah po ito. Ayan o, bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan. Oy, wala ka nito, boy. O, puro ka kasi apps. O, maghanap ka sa apps mo, baka mayroon ka nito. O, yan o, sabi dito, ang relihiyon ng Diyos ng lupain. Yan o, sa Bisayan term nito, klaro, relihiyon sa Diyos sa yuta. Ayan o, yan. May relihiyon ng Diyos, sabi ko, sino nagsisinungaling? Ikaw, yung Biblia. Sabi niya, nagsasabi naman silang dalawang tama. Pambihira ka naman, oo. Sabi pa ni Jared, pinapili lang kita, pinakyaw mo eh. Ay, wag mo namang pakyaw. Ginoon. Ganap na pakyawin mo. Hoy, ayan o. Nagsasabi, ang Diyos may religion. Si Butlay nagsasabi, walang relihiyon ng Diyos. Ano ang sabi ng Biblia? Galatia, Kapitulo 1, versikulo 8 ng 9 hanggang 9. Nag-aaral ng ibang ebanghelyo, nangaral ng ibang ebanghelyo.
Let him be anathema. Alam mo ba yung yung anathema? Di mo alam yan? Sa Bisaya, kasi Bisaya, mahilig ka mag-Bisaya. Gitonglo. Kawawa ka naman. Naging anathema ka. Kasi nangaral ka ng iba sa pinangaral ng mga apostol. Si San Pablo, proud pang may religion. At pagkatapos sasabihin mo, religion walang ambag sa kaligtasan. Paano mo nalaman na may Diyos? Nag-aral ka lang sa punong kahoy. At sabi mo, uy, may Diyos talaga. Paano mo nalaman na may Biblia? Nag-aral ka lang sa punong bato. Oy, sabi mo, uy, may Biblia. Hindi. Kaya mo alam may Biblia, kaya mo alam may Diyos. Dahil una, because of religion. Ilang minuto na, moderator? Okay, salamat, Mr. Moderator. Di ba? Mag-isip ka, Biblia. Hindi nga ako gumagamit minsan ng Biblia ang Katoliko dahil sabi niya, baka sabihin, bias yan, Katoliko may ano yan, sinulat. Naghahanap ng verbatim. Tingnan nyo naghahanap ng verbatim si Butlay. Walang maibigay na verbatim kung siya yung tatanungin. Sabi lang mauunawaan. Tingnan nyo, mahilig kang maghanap ng verbatim kapag ikaw yung hahanapan ko ng verbatim. Tingnan mo nga naman, nagsasabi ang tama naman yung dictionary. Ayan binanggit pa nga dito sa, papakita ko yan. Malaking dictionary, kapal yan Danyo Fangs and Wagnall New Comprehensive International Dictionary of English Language. Ano sabi? Religion is contain worship of God. Yung bang pag-worship ng God, wala ba yung ambag sa kaligtasan ng tao? Sabi niya, wala. Loko-loko na yon. Pag-iisip na yan ng demonyo yung pagsasabi kang walang ambag sa kaligtasan ng pag-worship ng God. Kung saan-saan nga ka nga umabot kung saan ka nga umabot. Yung ba, yung pagsamba ng Rebulto. Hindi naman topic natin yung pagsamba ng Rebulto kaya nag-object ako. Ibang usapan yun. So, focus ka lang sa topic. Yung pag sinasabi nating worship of God, worshiping about God, talagang may ambag na yan sa kaligtasan. Kasi kapag wala kang worship ng Panginoon, if you do not worship God, then how can you, paano mo matatamo ang kaligtasan ng tao? Uy, Butlay, wag kang tawa ng tawa, Butlay. Be professional. Kasi professional tayo, debate to, online live to. Di ba? So, ito, dapat sana, seryoso ka. Ako nga, seryoso ko Wala naman akong dapat pinagtatawanan sa'yo kahit ibang religion ka. Nire-respeto ko yung pagka-born again mo. Kaya be professional ha. Kaya hindi ako sumasabay sa sinasabing mangmang sigapo, walang alam sigapo. Hindi ko na sinasabayan yan kasi pangit kasi sa debate bro kapag sumabay pa ako sa mga gimmick mo. Kaya matuto ka, mag-aral. Tignan mo si Jared, open-minded. Ano nangyari? Matapos ang debate, nagkatoliko. Ikaw na lang yung iniintay. Wag yung garbo, bro. Pride, kumbaga in English. Di ba? Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Brother Gapo ng Roman Catholic Church at Sebe. Siyempre, dito tayo kay Brother Negative. Gustuhanong Isog. 7 minutes sa kanyang second cross. Your time start now, bro. Unang tanong. Unang sagot. May ambag sa kaligtasan ang relihiyon. Ito tanong. Acts chapter 4 verse 12. Only Jesus can save people. Pag sinabing only, meron pa bang ibang manliligtas? Yes or no? Sagot. Hindi ko ito moderator objection. Time stop objection. Ano objection natin? Out of topic yan. Hindi naman kami nagtatopic kung sino bang makapagliligtas sa amin. Religion ba o sa Kristo? May ambag. Focus na siya sa term may ambag. Iba yung kasing concept at saka yung may contribution. Okay. Ang objection dito out of topic daw. Negative, meron ka bang counter objection? Okay, counter objection moderator. Yung premise ko po moderator, tema niya. Ang tanong ko, kasi sabi ng tema niya may ambag sa kaligtasan ang relihiyon. Tanong ko, dito sa Acts chapter 4 verse 12, kasi only Jesus can save people. Ibig sabihin, walang ambag sa makapagligtas sa atin, kundi si Jesus lamang. Ito ba out of context? Hindi naman Loko-loko talaga. Okay. So ganito mga kapatid. Bro, wag mo bagitin yung loko-loko bro. Pangitignan bro. Okay. So ganito, una muna tingnan natin yung sa objection ng out of topic at doon sa isa pa.
yung word na loko-loko medyo na open na or medyo hindi maganda sa kabilang panig, kahit hindi ko na yan pinagbabawal, pero sinasabihan ko yung kabilang panig talaga na i-minimize yan. Pero dito sa out of topic, gusto ko munang itanong sa kabilang panig kung bakit mo tinatanong yan in regards dito sa topic natin before ako mag-decide. Okay. So, ako moderator. Oo. So, sabi ng tema namin patutunayan ko ambag sa kaligtasan ang relihiyon. Okay. At itinanong ko dito sa Acts chapter 4:12 na walang ambag ang relihiyon kasi only Jesus. Yan po ang clarity tanong ko po, kapatid. Paulit nga yung tanong mo muna, bro. Okay, ito tanong ko. Sabi ng tema mo, kapatid, Eugene Gapo, patutunayan ko na may ambag sa kaligtasan ang relihiyon. Kasi sabi mo, may ambag sa kaligtasan ng relihiyon. Ito tanong ko, only Jesus can save people. Ang tanong ko, may ambag pa ba sa kaligtasan yung relihiyon or si Jesus lamang? Okay, Okay, tinatanggap ko yan na pasok ka. Proceed, brother Gapo. Ready ka namang sumagot. Sagot. Diyan sa binanggit mo, si Kristong tagapagligtas, walang problema. Iba yung tagapagligtas at iba yung ililigtas o makapagligtas. Ngayon, sinasabi, may ambag ba? Mayroon pa rin. Si Kristo yung dahilan kaya may religion. Kaya only Christ can save us. Tama yun. Sa Roma 6:3, si Kristo po ang nagdugtong sa atin sa Next question. mamagitan ng kanyang kamatayan. Yan, kaya may religion eh. O, Next next question. yun yung mahirap na tanong. Okay, mahirap na tanong kasi hindi ka makasagot eh. Ito tanong. No, side comment, bro. Proceed na, bro. Ay, okay. Side comment yan, bro. Side Proceed na, comment proceed yan. na. Proceed na. Ito tanong, sabi mo, ang makapagligtas lang. Ang tanong ko, sino nga ba ang tagapagligtas? Yung relihiyon o yung Kristo na Diyos ko? Sagot. Okay. Ang sagot, si Kristong tagapagligtas. Yung relihiyon, hindi natin tape kung makapagligtas ba yan or hindi. May ambag. O, balik sa tema. Ako naman. Okay. Ang sagot mo ay si Kristo ang tagapagligtas. Oh, Ang tanong, meron pa bang tagapagligtas? Iba na iba? Pag sinabing only, mayroon pa ba? Yes or no? pag sinabing only, wala. Pero yung relihiyon, hindi yan yung sinasabi natin na siyang tagapagligtas. Iba yung makapagligtas at saka tagapagligtas. Uy, nako naman. Dapat alam mo yung segregation, alam mo yung definition, alam mo yung kabahan. Yung sa tagapagligtas at makapagligtas. Pambihira ka naman, pinariho mo eh. O next question. Next question. Ang sagot mo ay si Kristo lang ang tagapagligtas. Pag sinabing lang or only, talagang wala na gapo. Paki-clarify lang gapo, talagang wala na ba or mayroon pa ba? Ano? Nahirapan sa tanong ni ito. Sagot lang. Kutin mo gapo, option mo deletor. Sagot lang, sagot lang. Okay, wait lang. Okay na, bro. Ganito. Direct na lang tayo sa answer. Tapos, proceed na, bro, Eugene. Sagot, bro. Nawa na. Bro, Eugene? Ano ang tanong niya, bro? Anong tanong niya? Paulit na lang. Time stop. Time stop, bro. Kasi parang nag-conclusion siya eh, kaya nga hindi ako sumasagot. Anong tanong niya? Ganito. Balikan natin yung tanong. Brother Kristohanong Isog. Proceed, bro. Tanong, bro. Ito tanong ko gapo, makinig ka gapo kasi ang demonyo hindi makinig eh. Makinig ka. Ito tanong ko. Pag sinabing walang iba or only, meron pa ba? Yes or no? Wala na nga, sinagot na kita, wala. Pero alam mo yung kaibahan, yung term na tagapagligtas at saka ililigtas or makapagligtas, iba yun. Huwag mong parihasin. Ikaw naman oo. Mag-aaral ka. Wait lang. Next question. Ako. Next question. Yung tema mo, Gapo, basahin ko muna, Gapo, ha? May ambag sa kaligtasan. Ito bang sinabing kaligtasan, iniligtas o kaligtasan talagang na makapagligtas? Ano? Nalilito ko sa tanong mo. Ano yung tanong mo? Time stop muna. Paulit na lang yung tanong, bro Kristohanong Isog. Ito tanong ko, Gapo. Ang tema mo ay ambag sa kaligtasan ng relihiyon. Ibig sabihin, dito ay naghahanap ka ng tagapagligtas? Yes or no? Yes or no?
kapag sinasabi nating may ambag sa kaligtasan, hindi ibig sabihin Time stop na, naghahanap time ng stop na. kaligtasan. Time stop na, time stop. Yung tagapagligtas. Time stop po na, brother Gapo. Bro, Kristohanon, mauna talaga yung objection, bro, ha, para hindi ko iniisip na nagbabat-in ka. Ngayon, ang ano mo lang naman is yung yes or no. Brother Eugene, dapat talaga yung yes or no yung unang lalabas sa bibig mo, bro. Pakiulit ang tanong. Okay, pakiulit ang tanong. Okay, ito tanong ko Gapo. Sabi ng Biblia, only Jesus can save you. Itong tanong ko, mayroon pa bang ibang makapagligtas? Yes or no? Yes or no? Pakisagot. Okay, kapag sinasabi natin, Bro, mayroon Eugene. pa bang ibang Bro, Eugene, makapagligtas? wait lang, bro. Eugene, ang objection kasi dito, bro. Wag ka munang mag-react, bro, Kristohano na. Para hindi tayo mag- Okay. Bro, Eugene, yung unang lalabas talaga sa bibig mo, bro, yung yes or no, bro. Hindi yung explain. Okay, sige. Bro. So, Ano muna yung sagot mo? Sasagutin ko. Kapag sinasabi niyang mayroon pa bang ibang makapagligtas? Bro, again. Yes. Yes. That's okay. religion. Proceed, 20 seconds sa yes mo, bro. Oh, yes, that's religion. Iba yung makapagligtas at iba yung itawag nitong iniligtas. So, yan yung iba yung tagapagligtas, by the way. At iba yung ililigtas or makapagligtas. O, yun. O, sige, next question. Yung mahirap. Yung wala na bang iba? Next question. Okay. Ang sabi mo, yung only, mayroon pang iba. Ang tanong, saang diksyonary mo nababasa na ang only ay dalawa? Tanong, sagot yan. Saan? Ganito, bro. Wala namang okay, bro. Time stop po na. Ganito. Brother Kristohanon, medyo na ano din ako, bro, kasi parang nagpo-pause ka. Kala ko tapos ka na, pero nagtutuloy ka ba na saan? So, si Brother Eugene, bro, sumasagot na. Ganito, bro, ano mo muna, bro, i-straight mo yung tanong mo, tapos mag-pause ka, tapos para masagot ni Eugene, ha? Proceed ka, bro. Ulit, bro, ulit yung tanong. Ito yung tanong ko, i-premise ko yung sagot mo. Sabi mo kanina sa tanong ko ay meron, pag sinabing only, meron pa ba? Ang sagot mo, meron pang iba. Ang tanong, saan mababasa sa dictionary na ang only ay dalawa? Saan? Okay. Pag dictionary ang hinahanap mo, wala. At ito pakinggan mo yung sagot ko sa tanong mo. Iba yung conceive as at iba yung makapagligtas. Kaya nga, bro, hindi ko naman sinasabi na ang makapagligtas at itong conceive or savior, iba yun. Next question. Huwag mong parehasin. Next question. Okay, sabi mo, wala. Ito tanong ko, ang sabi mo kanina, merong iba yung only. Ngayon naman, wala na naman. Ang tanong, sa dalawa, yung tama mong sagot, yung una o yung ikalawa? Pakisagot. Okay, ito, wala na sa topic ito kasi tawag nito. Objection, time stop mo na. Time stop, objection. Bro, negative, anong objection natin? Ito, objection ko, moderator, ay hindi po ako nasa labas ng topic, kundi nasa ako sa Sulod or sa Bisaya pa. Okay, so Kasi po, kanina, moderator, ang Okay. only, mayroong Okay, iba. bro. At ang sabi ng pangalawa Okay na bro, ganito. Ang kinukuha ko lang naman na objection para hindi mo magamit yung objection para magpaliwanag, ano. Yung objection mo patungkol lang doon sa premise ng pagsasagot niya na hindi daw yun out of topic. Ngayon, Brother Gapo, meron ka bang counter objection doon bago ako hahatol? Ang counter objection ko yan, bro. Out of topic na yan, bro. Ano siya, bro? Naubusan na siya ng tanong. Kaya sinasabayan ko na lang siya. Okay. Hindi naman sinasabi namin dito, bro, na yung relihiyon makapagligtas ba? O sino yung tagapagligtas? Okay na. Ang sabi ko, Okay yung na, bro, ganito, bro. pinatutunayan ko, religion. Wait lang, bro. Okay na, bro. Okay na, bro. So, ganito, bro. Sa objection kasi, doon nag-object ka, bro, sa pagpapaliwanag. Ngayon, kahit pa nagsasabi ng totoo si Brother Gapo or nagsisinungaling siya doon, tinatanggap ko pa rin niya na yan yung paliwanag niya. So, 20 seconds ulit, Gapo, sa pag-explain mo, bro, sa tanong na yon. Time resume, bro. 20 seconds. Ang counter objection ko yan, bro. 20 seconds, bro, Gapo. Balik yung tanong niya. Okay, next question mo na lang.
Next question. Okay, next question ko, Gapo, ito Ang sabi mo kanina, yung una mong sagot, yung only merong iba. Ang pangalawa, tinanong kita, yung only ba, wala nang iba, saan mababasa sa dictionary na mayroon pang iba. Ang sagot mo, yung only, wala mababasa sa Biblia na dalawa. So, ibig mo sabihin, yung only na pangalawa ay meron at yung una, wala. Ang tanong, saan ang totoo? Yung una o yung pangalawa? Okay, parehong totoo yun. Una, sabi mo, si Kristo rin tagapagligtas, walang problema. Pangalawa, naghahanap ka ng diksyonaryo, wala na akong maibigay ng diksyonaryo sa dahil una, hindi naman natin topic ito kung sinong tagapagligtas o sino yung ililigtas. Ang sabi ko, pinatunayan ko, ang relihiyon may ambag. Dapat sa nagibahin mo, maglatag ka ng sitas ng Biblia na yung relihiyon walang ambag sa Biblia. Naubusan ka na ng tanong, kaya paulit-ulit ka na lang tanong kanon. Next question. Next question. Ang sabi mo ay parihang tama. Yun bang pagsabi ng isa at sinabi mo na naman na dalawa, yun ba'y tamang pang-uutak pa yan? Yes or no? Tama pa rin, yes! Kasi alam mo, kasi Butlay, sa topic natin, pinatunayan ko talaga na ang relihiyon may ambag sa kaligtasan ng tao. Dapat sana nakapokus ka na doon. Ikaw, iba yung usapan mo eh. Doon ka napunta sa relihiyon eh, hindi makapagligtas. Wala naman din naman natin usapin yun. Dapat sana maglatag ka na sitas na yung relihiyon ay walang ambag sa kaligtasan. Dami ko ng Next sitas, question. ikaw, kahit isa, wala. Next Next question. Yung mahirap na tanong. Next question na. Next question. Sabi mo sa Tito 1:2. Time, 7 minutes. Time na, 7 minutes. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. At shoutout muna sa ating mga nasa live ulit, kay Wenjen, ayan, nandyan siya. Sabi niya si Jesus na tagapagligtas ay nagtayo ng iglesia o relihiyon para doon tayo magpasako. Shoutout din kay Aguila MJ, congrats Pastor Butlay. Ginawa ka tugpas. Shoutout din. Bro, wag kayong mag-react bro. Mag-mute kayo bro. Shoutout din kay Inosente, 11 taon na ang tagapagligtas Butlog. Asa man ka nag-eskwela. Ayan, hindi pwedeng banggitin yung sinasabi niya. Shoutout din kay Apple, Telma Rosales. Topic ba ang only? Sabi naman dito ni Neves Francisco. Okay, teka ha. Hanapin natin yung ibang... Okay, sabi ni Biblia ang basahin kamuturan, meron bang only na dalawa? Sabi ni Gray, paninyo mga hindi pwedeng gamitin to. Shoutout din kay Beatrice kasi ang born again ang paniniwala nila na kung tanggap mo si Kristo para sa kanila, ligtas na. Maling aral ang paniniwala nila. Christian daw sila pero wala naman sa tunay ang aral nila. Shoutout din dito kay Aguila MJ, magtiwas taga po sa live nga imong sabutan sa Mateo 16:18 nga one Holy Roman Catholic Apostolic Church harason ta ka dira sa live. So parang merong hamon dito kay Brother Eugene. Shoutout din kay okay, kay Apple, Telma Rosales. So dito mga kapatid sa ating rebuttal ng negative, Brother Kistohanong Isog, 10 minutes, your time start now. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat mga kapatid. At dito po talaga napatutunayan natin na walang ambag talaga ang relihiyon ni Gapo na makapagligtas sa atin. Kasi po mga kapatid, sabi ng Gawa or Acts chapter 4 verse 12, only Jesus can save people. Niya, naaday relihiyon rin nakabutang. Pag sinabing only Jesus, mayroon pa bang iba? Kaya mga kapatid, ako loko-loko talaga to si Gapo. Sinabi pa niya, yung only dalawa. Saan kaya ang dictionary niya nabasa mga kapatid? Yung only dalawa. Mga kapatid, kailangan mag-aral to si Gapo mga kapatid. Moderator. Bro. Brother affirmative, objection bro. Professional datingan bro, huwag lang siya magbanggit ng loko-loko bro, parang pangit tignan doon sa mga viewers natin bro. Okay, so dito mga kapatid, Brother Kistohanong Isog,
since na medyo na open na yung word bro is hindi ka na pwedeng i-minimize yung mga ganun na word bro. Pero sa akin brother Eugene, hindi pa siya nakakalabag sa rules ko ha. Wala pa Sige itong bro, paglabag. patuloy lang siya bro hanggat gusto niya. Sige However, ko. ganito. Siyempre, kinukonsider ko din yung sa'yo. Brother Cristoanon, nasa iyo ito bro kung gagamitin mo pa or hindi. Basta, ito bro, medyo na-open yung kabilang panig doon sa word na yon. So, proceed ka bro. Okay po mga kapatid, patuloy. Salamat sa moderator po. So, dito mga kapatid, yung tema niya kapatid, babasahin ko na paulit-ulit mga kapatid, no? Kasi yung tema niya kapatid, talagang mali naman kapatid. Kaya nga, kinakalaban ko yung tema niya kapatid kasi mali eh. O, sinabi na tema niya, patutunayan ko na may ambag sa kaligtasan ang relihiyon. At ang tanong ko kanina mga kapatid, yung only Jesus can save people, meron pa bang iba? Ang tanong niya una ay wala na. Ang tanong ng relihiyon, walang ambag ang relihiyon. Anong ibig sabihin ng relihiyon mga kapatid? Worshiping by God at ritual. Ito'y mga gawa ng mga tao. Yan ang ibig sabihin ng treskia. Marami kasing ibig sabihin ng treskia eh. Isa na doon ang worshiping by God at isa na doon ang ritual at isa na doon ang gawa ng mga tao sa kanilang relihiyon or doktrina. Yan po ay masasabi natin na isa yan sa ibig sabihin ng religare sa Latin. Sa Greek, treskia po yan, kapatid. Kaya mga kapatid, talagang walang makapagligtas sa atin na utos or pagsamba kasi ang sinasamba natin ay makaligtas eh. Hindi yung ating pagsamba kasi maraming mga taong nagsamba pero mali ang pagsamba. Kaya mga kapatid, ang importante mga kapatid, yung sinasamba, hindi yung sumasamba kasi maraming mali talaga. O yung Muslim, mali yan mga kapatid. Sinong may sabi na tama yung pagsimba nila? Di ba? Mali sila, kapatid. Lalo dito si Gapo. Maling-mali talaga ang pag-worship niya sa ating Panginoon. Kaya paano makaambag yung or makatulong yung relihiyon ni Gapo na makapagligtas sa kanya? Sabi niya mga kapatid, may relihiyon daw ang Diyos. At ginamit yung Biblia ay sa mga naniniwala pala si Gapo sa ibang religion. Nako naman si Gapo mga kapatid. Naniniwala sa ibang aral. Nako, hindi ka ba naniniwala sa iyong aral Gapo? Kasi may pinaniniwalaan ka pa eh. At yung sabi mo, may relihiyon ang Diyos. Itanong ko kaya, wala na tanong pala siguro. May pa ba moderator? Clarification lang po, moderator. Meron Okay. bro, pa after this. Okay. Sige, salamat. So, patuloy ito mga kapatid na pag tinanong ko yan mamaya kapatid kung anong relihiyon na sinasabi mo na mayroon relihiyon ang Diyos. Pag tinanong ko yan kapatid sa KGB, kasi may KGB tayo dito eh, talagang ayang mababasa si Gapo. Basta 66 books lang kasi may bugos nga 1611 eh. May tinatawag na apokripa. Kaya dito sa ating 66 books, challenge ko po si Gapo kung meron po bang mababasa na Iglesia Katolika, Apostolika Romana na makapagligtas ay mayroong ambag sa kaligtasan. Talagang wala si Gapo. Pero pag may nabasa si Gapo, aaminin ko na talo ako. Pero pag wala siyang nabasa, sa chat ko ngayon, talo na si Gapo. Talo talaga si Gapo eh. Kasi sinabi niya, only isa, only dalawa. Sinanapan dictionary, wala dictionary na makapag-prove na yung only dalawa. Kasi yung stand ni Gapo eh, pabago-bago. Walang tamang aral kasi si Gapo eh. Kaya pabago-bago yung sagot niya. Kaya mga kapatid, naniniwala kay Gapo ay talagang mangmang talaga. Kasi sabi ng Roma 1:22, yung taong mamarunong ay yun ang mga taong mangmang. Kaya sinabi ng
kakampi niya kahapon na si Jared, mga kapatid, inamin ni Jared, mga kapatid, na mangmang siya. Yun ang tema namin, patutunayan ko na si Kristo ang tagapagligtas. Ngayon, pinatunayan naman ni Gapo na may ambag na ang relihiyon. Yung kasama niya, mga kapatid, kinutulan niya ang topic ko na walang relihiyon makapagligtas. Kasi napatunayan ko, binago ni Gapo yung tema niya. Pinatutunayan niya na may ambag na sa kaligtasan ang relihiyon kasi natalo yung kasamahan niya na sabi niya, idol ni Gapo, na mangmang pala. Inamin niya kasi kahapon mangmang si Jared. Kaya ito si Gapo, mangmang din. Kasi talagang mangmang to si Gapo. Bakit nasabi ko mangmang? Kasi sabi po niya, only dalawa, only isa. So, nag-contradict yung sagot niya. Ang sabi ng Biblia, Levitico 19:17, Time stop muna, time stop. Time stop muna. Bro, Gapo, medyo malakas yung monitor mo, bro. Nadidinig ko dito, bro. Sige bro, i-mute ko muna bro. Sige, thank you, bro. Okay, brother Cristohanong, proceed ka, bro. Okay, pila na ka? Minute, 3 bro? minutes and 36 seconds, bro. Okay. Salamat kayo, moderator, no, sa ating moderator o sa ating mga basher dyan, no, mga kapatid. At saka kay Aguila MJ, mga kapatid. Napatunayan ko po, mga kapatid, na si Gapo ay isang mangmang katulad po ni Jared. Kasi po, mga kapatid, ang sabi niya kanina, yung only isa, yung only dalawa, di na-contradict na. At hindi po yan masama, kapatid, na sabihin ko sa'yo na mangmang ka. Mismo si Kristo, mga kapatid, may sinabi siyang kay Pedro, pahawa Satanas. Ibig sabihin sa sa Bisaya yan, kapatid, no? Pahawa Satanas. Mas lala pa yun si Kristo, mga kapatid. Mas masakit pang magsalita si Kristo, mga kapatid. Pasalamat ka, Gapo, hindi ako si Kristo. Kasi pag ako pa si Kristo, nako, pahawa, Gapo, ikaw Satanas. Delikado, Gapo. Kay mo nang dawata lang, Levitico 19:17. Pag sinabing mong prangkahin mo yung kapatid mo, or pag sinabing prangka, hindi yan masama. Basahin mo na lang, Levitico 19:17. Kaya, nagsasabi ako ng totoo, na ikaw, Eugene Gapo, wala kang alam sa Biblia. At kaya, nagawa mo yung tema mo, kasi natalo yung kasamahan mo, kasi, yun ang dahilan Kasi pag hindi wala natalo si Jared, hindi ka maghamon nito ng topic Kasi marami kang hinahamon sa akin na gusto mong i-topic sa akin at 'yun ang sinasabi mong nakakain ka ng katawan ni Kristo. 'Yun ang mga topic mo Pero pero yung nakita mo, yung live namin ni Jared, biglang nagbago yung tema mo, kapatid. Kasi sabi siya pa, nilaban ka ni Jared. Kaya mga kapatid, napakalinaw po, mga kapatid, na ang mga bersikulo talaga ni Gapo ay walang napatunayan na ang relihiyon niya ay may ambag. Kasi ginamit niya sa pagstand niya Lucas 10:26, unawa lang. Mayroon ba yun? Pwede ba yung unawa lang? May, sa Bisaya pa, naatay tagsa-tagsa kapag sabot. So, pwede ba yun, mga kapatid? Hindi. Dahil po, pag sinabi mong unawa lang o essence lang, hindi po yan valid, Gapo. Dapat may verbatim ka. Kagaya ng pagpatunay ko sa kahapon. Napatunayan ko, litra por litra, na Jesus can save people, no religion. Kaya Gapo, mag-aral ka muna bago ka makipagdebate sa akin. Baka gusto mo may debate at tayo sa sunod kung dito lang, kung pwede. Kaya Gapo, mag-aral ka kasi sabi ng Biblia, mangmang ka Hindi ako nagsabi, Biblia may sabi nun. Kasi po, napakalinaw po yung sagot mo nag-contradict. Tapos, pag naipit ka, sabihin mo sa mga viewers, out of topic na. Paano na out of topic? Nag-cross-examine ako sa'yo. Yung sinasalita mo, tinatanong ko, yun ba out of topic? Hindi. Walang out of topic pag nag-cross-examine sa sinabi mo. Yun lang ang sinabi mo kasi ipit na ka
Butata na kay, kamang-kamang na kay. Sige, Okay, so sige. dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Siyempre, dako tayo agad-agad sa ating 7 minutes na second cross ng ating affirmative sa negative. Brother Eugene ng Roman Catholic Church. 7 Okay. minutes, bro. Your time start now. Okay. Unang tanong. Tama ba itong ipinangaral ng inyong simbahan na Assembly of God Born Again na ang religion is a relation with Jesus? Tama ba ito o hindi? Hindi yan tama. Ang tama ito. Ang born again ay ito po ay requirements para tayo ay maligtas. Yan ang turo namin. Hindi yon. Mali ka. Okay. Sunod tanong. So mali Next pala question. ang sinasabi ng pastor ninyo na ang religion is a relationship with Jesus. Mali pala. Moderator, objection. Time stop. Objection tayo. Brother Negative, anong objection? Ito, objection ko, moderator. Wala namang pastor nagsasabi na ganyan eh. Sinungaling ka po, moderator. Kaya, Counter objection, counter objection. Wait lang. Ang objection dito yung mali daw yung sinasabi. Brother Gapo, counter objection. Pero akong counter. Hindi niya ibig sabihin na nagkamali ako dahil kitang-kita ko sa mga mata ko. Nangaral yung pastor nyo dito sa public. Sabi Okay. pa niya, Assembly of God, ang relasyon, ang relihiyon ay relasyon Okay. ng Diyos sa atin. Okay. Tama ba itong sinasabi ng pastor nyo? Okay, so ganito, magde-decide muna ako. Again, hindi ko talaga pinapakialaman yung mga tanong na yan, kahit pa tama or mali, nagsisinungaling or hindi, siga po. Pero valid question yan para sa akin, Brother Negative ha. So, sasagutin mo ba ng categorical or yung 10 seconds? 10 seconds, moderator. Proceed. Okay, 10 seconds. Wala naman talagang aral na sinasabi mo ka po eh. Kaya, pinipilit mo ako patagalin. Kasi, Next question. Okay. Next question. Kapag walang religiyon, mayroon ba tayong relasyon sa Diyos? Yes or no? Yes or no? kami lang. O wala? Yes, Ano? kami lang. Yes, kami lang. Yes. Next question. So ibig sabihin, kapag walang religiyon, pwede pa rin na may relasyon sa Diyos. Hindi. Sagot. Yan ang sagot. Okay. So kung walang religiyon, so walang relasyon sa Diyos. Ito tanong. Sinabi kong hindi kasi wala kang Ito tanong. relasyon. Ito tanong, bro, your answer. Time stop po na, time stop po na. Time stop po na, time stop po na. Objection. Time stop po na, nagsasabay kayo ganito. Ibalik natin sa tanong, tapos sasagot si Brother Cristohano na. Bro Eugene, paulit ng tanong bro. Okay, ang tanong ko, kapag walang religiyon, mayroon ba siyang relasyon sa Diyos? Yes or no? Okay, sa yes or no to, Brother Cristohano? No, proceed, No. 20 seconds. Okay, good. Nag-no siya. Karon. O ngayon, kasi nag-no siya, di ba? Kung wala siyang relasyon, ibig bang sabihin hindi siya maliligtas? Yes or no? Yes or no? Hindi yan, no. No yan kapatid. Kasi ang makapagligtas sa atin, yung mag-born again ka. Kasi yun ang requirements eh. Pag nang-apply ka ng trabaho ka po, hanapan ka talaga ng requirements. Pag hindi ka nakakomply, nako, wag kang aasa Okay. pa makapasok Wait ka. lang, hindi pa. Next question. Next question. Sabi ko sa aking tanong kanina, kung walang reliyon, walang relasyon sa Diyos, sabi niya yes. Kapag wala kang relasyon sa Diyos, sabi ko, maliligtas ka ba? Sabi niya no. Ngayon, naaminin mo na ba na ang relihiyon ay may ambag talaga sa kaligtasan? Dahil kapag wala kang reliyon, wala kang kaligtasan. Yes or no? No, walang ambag talaga ang relihiyon ka po. Kasi ang relihiyon ka po, it is a triskea, it is a work of people, or kanang buhat sa tao ba, or kanang ritual. Mo na buhat pasabot sa triskea ka po. Sunod tanong. Next question. Next question. Kapag wala kang reliyon, may ambag ka ba sa kaligtasan? Yes or no? Wala talagang ambag sa relihiyon ang kaligtasan. Bro, objection. Objection. Objection? Anong objection? Ang tanong ko, kapag walang relihiyon ang tao, may ambag ba siya ng kaligtasan? Yes or no? Okay, brother, negative, yes or no to, pipili ka na ba or magka-counter object ka muna? Pakiulit lang po bro, kayo Okay, pasa bro. paulit, pause to na time pagpaulit. Brother, Gapo, paulit. Ang tanong, kung wala kang relihiyon, mayroon ka bang ambag sa kaligtasan? Yes or no? Yes or no? Okay, no ka po. No. Pero,
dili na maoy gi kuan na to tapikan gapo kay nga naman. Ang giingon ni mo diri ambag sa kaligtasan ang relihiyon, yan ang topic mo eh. Yan Oh, ang- di ba? Wait lang, wait lang. Next question. Next question. Sabi niya, kapag walang relihiyon, walang ambag sa kaligtasan. So ngayon, pag may relihiyon ka, may ambag ka sa kaligtasan, yes or no? Yes or no? Sagot. Wala akong ambag. Sino naman ako na para mo Objection, objection, Time objection. stop, objection. Affirmative, anong objection, bro? Hindi ko sinasabing siya. Sabi niya, kapag walang relihiyon, walang ambag sa kaligtasan. Ngayon ang tanong ko, kapag may relihiyon ka ba, mayroon ka bang ambag sa kaligtasan? Okay, so yes or no pa din to, Brother Cristohanon? May counter objection ka ba or sasagot? kante. Sige, Ito proceed. Ang tanong niya, ako yung tinanong niya, may ambag ka ba? Ang sagot ko, wala. Sino naman ako para may ambag sa kaligtasan? Di ba? Wala. Okay, okay. Yan ang Okay. So, gusto ko lang i-clear mo na dito sa sagot at bibigyan ko ng 20 seconds kasi si Cristohanon. Bro, 20 seconds para sa yung wala, bro. Or next question mo. okay, wala. At sabi niya, kapag Wait lang, walang relihiyon... sasagot pa. Si Cristohanon, bro, 20 seconds. Sige, sagot. Proceed. Ako lang nga po, may ambag ba ako sa kaligtasan? Pag ako yung reliyon. Ang sagot ko, wala. Sino naman ako para makapagligtas? Sabi ng Biblia, only Jesus can save people. Meron ba ako dyan? Wala. Kaya mag-aral ka gapo para hindi kita tawaging mangmang. Kasi mangmang ka talaga eh. Next question. Okay, next question. Kapag ikaw po ay may relihiyon, may kaligtasan ka ba? Yes or no? No, hindi yung relihiyon makapagligtas Ano ba? sa akin ko. No, no. No. Sige. Proceed, 20 seconds, bro. Okay. Saan mo mababasa sa Biblia na kapag ikaw po ay may relihiyon, wala kang kaligtasan? Okay, out of context moderator. Hindi yan ang Ano kasi sabi niya? Hindi niya. Wait lang. Moderator, objection. Wait lang, time stop muna. Wait lang ha. Ako muna dito. Unang nadinig ko na tumawag ng moderator yung negative. Tapos si affirmative naman yung sunod. Cristohanon, anong concern natin muna? Hindi naman topic, hindi naman pwede sagutin yung tanong niya kapatid eh kasi out of context yun kapatid eh. Kasi ang tema namin patutunayan niya na may ambag sa kaligtasan ng relihiyon. Iba yung tanong niya eh. Okay, so out of context yung objection mo. Brother Eugene, anong counter objection mo doon? Ito na lang. Ibayan ko na lang yung tanong kasi nahihirapan to sumagot. Okay, Ito so yan. wait Yung lang. tanong. Wait lang, magde-decide muna ako. Para Brother Cristohanon, para yun sa moderator ha. So ganito. The next question naman or rephrase ng ating nagtatanong. So ipo-proceed ko muna. Proceed bro. Time resume. Okay. Kapag may relihiyon ba ang isang tao, siya po ba'y maliligtas sa Diyos doon sa langit o hindi siya maliligtas? Maliligtas o hindi maliligtas? Kapag may relihiyon ng tao, hindi yun makapagligtas yung relihiyon. Ang makapagligtas Objection. Time stop. Okay, objection, Brother Eugene. Hindi ko tinatanong na makapagligtas ba ang relihiyon. Ang sabi ko, kapag may relihiyon siya, mayroon ba siyang kaligtasan sa langit? Yes or no? Okay, so to clarify doon sa yes or no. Brother Cristohanon, meron ka bang counter objection doon or mag-yes or no ka na? Mag-yes ako. 10 seconds lang po, moderator. 10 seconds lang to. Proceed. Okay. Okay. Hindi naman ako makapagligtas eh. Kasi ang ito, ikot ko, ang pagliligtas po sa church ay si Kristo. Next question, 10 seconds. Next question, 10 seconds. Okay. Okay. Sabi niya, ang relihiyon ay walang ambag sa kaligtasan. Ngayon, di ba, sabi sa Grego, ang relihiyon ay triskeia, ibig sabihin, group of people. Ito bang mga group of people na itong nangaral ng ibanghilyo upang tayo po ay maliligtas, wala ba ito silang ambag sa kaligtasan? Gapo. Objection moderator, mali yung risky. Okay, ang objection dito, yung premise ng tanong, mali daw. Brother Gapo, meron ka bang counter objection doon? Ibang tanong na lang kasi ayaw sagutin. Ito. Okay, so wait lang bro Eugene ha. So kung doon sa tanong man lang, kahit mali yan or hindi ko yan i-decide. Pero tinatanggap ko yan as a valid question. However, dito magtatanong ulit si Brother Eugene ng iba. Proceed ka bro Eugene. 1 minute Okay, and tanong ko. 54 seconds na lang bro. Ano ang ibig sabihin ng triskeia? Ano ang kahulugan ng triskeia? Okay, worshiping my God, ritual, or gawa ng mga tao sa church, yan po, gapo.
Okay, worshiping by God. Kapag hindi siya nagwo-worship ng God, mayroon ba siyang kaligtasan? Yes or no? Okay, no. Wala gyapon gapo, Bisaya pa. Bisaya pa. Sunod tanong. Next question. Okay. Next question, kasi wala pala siyang kaligtasan kung wala siyang worshiping of God. So, ibig sabihin, kung walang reliyon, walang kaligtasan. Ngayon, ibig bang sabihin, ang reliyon talaga may ambag sa kaligtasan? Kasi kapag wala siyang reliyon, wala siyang worshiping of God, wala siyang kaligtasan? Ito sagot. Wala talagang ambaga po. Paulit-ulit naman tanong mo. Sunod tanong. Next question. Sinabi mo, wala talagang ambag sa kaligtasan. Paano naging walang ambag sa kaligtasan kung wala siyang worshiping of God? Ito sagot. Ito sagot Kasi po ang Triskea is worship. Sandali, bro. Time stop. Kuan bro, ito yung tanong ko, i-reconstruct ko. Paano naging wait walang lang ambag bro, sa Eugene. Wait lang bro. Kasi naka-time stop to. Kung magre-reconstruct ka, i-time resume ko to. Proceed ka bro. Sige. Paano naging walang ambag sa kaligtasan ng reliyon na mayroon naman siyang worshiping of God? Paano naging walang ambag? Sagot? Okay, paano na walang ambag? Kasi yung worshiping by God, it is gawa mo yan gapo. Ibig sabihin, ritual. Ibig sabihin po, yan ay mga doktrina ba? Mga aral na sinasabi ng religion na yan ang gawin natin para pagsamba ng Diyos. Yan Next hindi yan question. makaligtas. 20 seconds. Next question. Okay, sabi sa Biblia, sa 1 Timothy 4:8, na exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promise life and forever. Bakit po nakapag-promise ang religiyon ng life and forever kung wala namang ambag ito sa Time. kaligtasan? 7 minutes time. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second part ng debate, which is yung ating rebuttal at second cross. Bago natin puntahan ang ating final conclusion, isang malaking shoutout ulit sa ating mga nasa live. Meron tayong 154 live comments dito mga kapatid. Sonja Lapinig, sabi niya wala na, siga po, patay na. Shoutout din kay Jeng. Hahaha, butlay, kung hindi pala kaligtasan sa reliyon mo, sana wala kang reliyon ngayon. Okay, hindi pwedeng banggitin. Rod Solar Edroria, butlay, hindi naman ikaw ang tinatanong ang inyong relihiyon. Bakit ka mag-aakay ng born again na relihiyon kung di pala importante sa inyo ang relihiyon? Butlay, sumagot ka ng maayos, halata na eh. Shoutout din kay Justin Villamor, dili makasabot, butlay, kawawa. Jeng, butlay, ikaw lang ang di na tamaan ng salita mong mangmang, mas ikaw ang mangmang. Sabi naman ni Johnny Jr. Luzano, luuyang butlay oy. Luoy means kawawa. Shoutout din kay Rod Solar Edoria, sumagot ka butlay. Shoutout din kay RL Naret, luuya butlay, hilakon. Kawawa daw si butlay. Hilakon, ano ba Tagalong hilak? Wenjen Singnon Coronel, hindi nakakatugma mga sagot ng saan ba yun? Okay, nawala yung comment natin. So mga kapatid, dako tayo sa ating final conclusion. Siyempre, mauna dito si Negatives, si Kristohanong sugo sa pagiging negative na. Basahin ko lang yung topic again. Bilang negatibo na ang relihiyon ay may ambag sa kaligtasan ng tao. Brother Kristohanon, your time start now, bro. Okay, maraming salamat po sa ating mga bashers dyan, mga kapatid. Lalo na sa mga viewers liga po na talagang bashers ko lahat lang mga kapatid. So sa ating moderator po, maraming salamat po kapatid dahil wala talagang bias na moderator eh. Kasi mayroon talagang mga bias na moderator mga kapatid. At yun ay mga din na iba, pero hindi na lang natin pagsabihan kasi hindi naman sila ang nasa topic natin eh. Patuloy tayo mga kapatid na ang sabi dito sa tema ni Brother Gapo, yun ay may ambag sa kaligtasan ang religion. Ibig po sabihin ang ambag mga kapatid ay tulong or dami kasi ibig sabihin ng ambag eh. Yung contribution sa Tagalog o sa English, contribution. So, ibig sabihin, ito'y tulong. Makatulong sa kaligtasan. Ang tanong, makatulong ba yung aral ng mga Iglesia Katolika sa kaligtasan nila? Hindi naman
kahit amin mga kapatid, sa amin, hindi ito makatulong yung namin sa kaligtasan namin. Dahil po mga kapatid, may paraan ang kaligtasan eh. May turo ang Biblia na ganyan ang kaligtasan. Paano ba ang kaligtasan? Ito ang tanong. Sabi ng Acts chapter 30, Acts chapter 30, verse 21, objection mo, Director. Objection mo. So, wala tayong objection dito, bro. However, Brother Gapo, maingay ka, bro, ha? Pa-mute mo na, bro. Ayan, thank you. So, Brother Butlay, proceed, bro. Okay. Patuloy tayo mga kapatid, no? Kasi po, siga po talagang hindi niya napatutunayan. Siya yung affirmative, pero hindi niya napatutunayan mga kapatid. Sabi niya, unawa lang. May unawa naman tayo lahat Pero ang tanong, tama ba lahat dating unawa? Hindi. Pag sinabi mong may unawa ka, ako, wala ba? Meron akong unawa. Kaya, yung tema mo Gapo, pag nagawa ka ng tema, siguraduhin mo po Gapo na may pruweba ka, may stand ka na mababasa talaga. Kasi pag sinabi mong essence lang, naku, iba-iba ang essence ng tao Kaya kapatid, pag ikaw ang affirmative, dapat mo na may mababasa ka talaga. Kasi pag ako ang affirmative, hindi ako nagpapatunay na walang mabasa Kasi pag walang nabasa, hindi yan katotohanan. Kasinungalingan po yan kapatid. Huwag kang magsinungaling kasi pag nagsinungaling ka kapatid, yung ama mo, yung demonyo. At hindi mo tanggapin na demonyo ang ama mo. Nako, magkikita kayo kapatid pag hindi mo tinanggap na ama mo demonyo kasi ang aral mo wala sa Biblia Kasi sabi ng John chapter 17 verse 17 na ang katotohanan ang Biblia lamang. Pag wala sa Biblia ay hindi talaga katotohanan. Kaya kapatid, ang aral namin ay Bible alone. Kaya pag Bible, talo ka talaga kasi ang Bible hindi contradict Ang otak nyo ay nagka-contradict sa Biblia, pero ang aming otak mga kapatid, hindi talaga magka-contradict yung Biblia. Sabi mo kanina, may reliyon ang Diyos. Ang ginamit mong Biblia, hindi naman sa inyo. Naniniwala ka pala sa iba. Hindi ka naniniwala sa iyong reliyon. Nako Gapo. Tandaan natin mga kapatid, hindi po lahat ng nagsasalita ng Panginoon ay sa Panginoon mga kapatid. Tandaan po natin mga kapatid na ang diablo ay may salita ng Panginoon din. Saan mababasa? Salmo 91:11 hanggang 12. Kaya mga kapatid, mag-aral kayo ng mabuti na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi ng Efeso chapter 2 verse 8, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo'y nangaligtas. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tanong, meron bang gawa? Meron bang worshiping of God? Meron bang ritual? Wala. Kaya nga kapatid, sabi ng Biblia, only Jesus can save people. Pag sinabi bang only, meron ba bang iba? Ang tanong, ang sagot ni Gapo, meron. Naiwan ko sa ang dictionary na basa ni Gapo, yung only, dalawa. Kasi nag-aaral naman ako, wala naman akong nabasa yung only, dalawa Pag sinabing only, singular yan, hindi yan plural. Kaya mga kapatid, kayo na ang humusga kahit share kayo, kunti lang yung share time na po. Yes. Diyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative, si Brother Eugene sa kanyang pinatutunayan na ang relihiyon may ambag sa kaligtasan ng tao. 5 minutes bro, your time start now. Nakamute ka bro, nakamute ka. Okay, dito pa lang sa ating tanungan portion sa huling banda ay talo na itong si Butlay. Alam nyo ba, yung sinasabi ko, kapag walang relihiyon ng tao, mayroon ba siyang may kaligtasan ba siya? Sabi niya wala. O kapag may relihiyon, may kaligtasan ba siya? Sabi niya mayroon. So ibig sabihin, may ambag talaga ang relihiyon sa kaligtasan ng tao.
Kasi kapag walang relihiyon, paano ka maliligtas? O dapat alam mo yan, Butlay ha. So, talagang wala. Kinaganap siya ng verbatim. O kung siya naman ang tanungin ng verbatim, wala naman siyang maibigay. O ngayon, talo ka na. O sabi ko, tama ba itong sinasabi ng pastor ninyo na ang relihiyon is a relationship with God? A relationship with Jesus? Sabi niya, wala kaming aral noon. Yung mga pastor nyo dito ay nangaral in public dito sa amin. Na ang relihiyon po is a relationship with God. Kung wala tayong relasyon sa Diyos, paano tayo maliligtas? Yan yung aral ng mga Assembly of God born again. Hindi niya lang alam. Ay, nako naman oo, dapat alam mo yan, Butlay. Oh, dapat alam mo yan. So kapag wala kang relasyon, paano mo matatamo ang kaligtasan? So pag sinasabing may contribution, mayroong pang naamot, ay mayroon. Di ba? Malaki yun. Sabi mo, sabi niya kanina, define what is religion. Ito na, nag-consist na ng mga worship of God, yung mga pananampalataya, kung ano-ano pa yung sinasabi niya. Oh, yun na naman pala eh. Kung wala kang worship of God, meron ka bang matatamong kaligtasan? O sabi niya, wala. O di, yun, may ambag ng kaligtasan. Ay, naku naman, oo. O, kapag sinasabi mo, dahil kailan ay si Anton Lava, nagtayo na lang siya ng kanyang sariling satanic religion. Imbis na hindi maniniwala, pira-pirahan lang to eh. Di ba? Alam ko naman, 10% yung hanap nyo. O yun. Kaya mag-isip ka muna, mag-isip ka. Kung sinasabi mong walang ambag sa kaligtasan yung religion, eh bakit ka nananatili sa born again religion mo? Bakit mo pinagyayabang na yung Assembly of God umabot sa Pinas 444 BC? Oy, nagkiklim pa nga itong siya daw propeta. Ayan na. O ito. So kapag walang ambag ang relihiyon, sabi mo, edi, malis ka doon sa religion mo. Wala palang ambag sa kaligtasan yan eh. Bakit ka nananatili? Kahit pa ng mga membro. Pag wala sa Biblia, sabi niya, aral diablo. Wala sa Biblia yung mga aral mo, edi aral diablo yan. Aral diablo yan. Eh, naku naman no. Only Jesus can save people. Wala naman tayong problema. Tama naman yung sinabi sa Biblia, yung ginagamit niyang Acts chapter 4 verse 12. Tama yun. Pero iba yung tinatawag natin na religion. Religion yung pinag-uusapan natin dito eh. Kung mayroon ba tayong ambag, mayroon bang ambag ang relihiyon sa kaligtasan? Tabay, malaki po. Dahil kapag walang relihiyon, ibig sabihin noon, hindi ka matutong may Diyos, hindi ka matutong may Biblia. Hindi ka matutong mag-worship of God if you have no religion. Dapat tandaan mo yan. Eh kung hindi importante sa iyo yung religion mo, edi lumabas ka doon. Umanib ka na sa tatag ni Jesucristo. Di sabi mo, gusto mo umanib sa tatag ni Jesucristo para matamo mo yung kaligtasan. Eh di bakit ka nanatili sa born again? Di naman tatag ni Jesucristo yan eh. Kahit nga kasaysayan, di nga kayo nangangamoy. Kahit nga sa survey ng mga membro nyo, di kayo nangungulilat. Malit lang yung membro nyo. O tingnan mo tuloy sa debate natin ito. O walang sumusumpatiya sa iyo. Buti na lang itong si Aguilang hindi man lang nakapagano. O meron ka na cheerer, 2. O si Puentes, 3. O pero wala na, wala eh. Talo ka na sa debating ito dahil ikaw na mismo umamin na kapag walang relihiyon ay walang kaligtasan ng tao. So therefore, may ambag talaga ang relihiyon sa kaligtasan ng tao. Wala mo yan. O hindi niya alam. Kaya nga, daan na lang yan sa tawa. O sige, daan mo na lang sa tawa yan. Kasi dyan na naman kayo magaling eh, sa tawa-tawa. Diba? O sabi niya, Jeremias 1:5, siya po daw propita. O ito, nagse-proclaim ng propita ito. Tinanong ko sa mayroon pangalan mo dyan. Sabi pa niya dito, sabi ng Biblia, mangmang ko no sigapo. Ay, mayroon bang sita sa Biblia mangmang ko sinasabi? Verbatim, wala. O, sariling opinion, koro-koro on interpretation of the Bible. Anyone can do, can claim the statement of the Bible because she or he can do a private interpretation. Kaya nga kiniklaim ni Buta yung Jeremias 1:5 na siya daw propita. Ngayon, piking propita, piking aral, sinasabi reliyon walang ambag sa kaligtasan ng tao. Ay nako. Oh, sige, salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Roman Catholic Church and Born Again sa katauhan ni Brother Eugene Gapo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usabay kamatuoran.
Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.